Ang mga high-value introverts ay mga introverts pa rin at hindi nila maitatanggi ang katotohanan yon kahit na sila ay medyo popular. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ordinaryong introvert at mga high-value introvert ay kailangan nilang mag-adjust sa kanilang paligid bilang mga introvert. May banayad na pagkakaiba sa pagitan ng kung paano kumikilos ang mga high-value introvert sa paligid ng mga tao kaysa sa mga karaniwang introvert. Ikaw, sa tingin mo, isa ka bang ordinaryong introvert o isang high-value introvert? Alamin natin. Narito ang mga paraan kung paano kumilos ang mga high-value introvert sa paligid ng mga tao. Number 1. Hindi sila nanghuhusga ng ibang tao. Iba-iba ang agenda ng mga tao kapag may nakasama sila, lalo na yung kakakilala pa lang nila. Pero iba ang mga high-value introvert. Paano mo hinuhusga ng ibang tao na ngayon mo lang nakilala? Wala ka talagang masasabi tungkol sa taong ngayon mo lang nakilala. Ngunit karamihan ay hinuhusgahan ang tao sa kung paano sila magsalita o manamit. Ito ay isang bagay na hindi ginagawa ng isang high-value introvert. Hindi nila hinuhusgahan ng isang tao batay sa itsura o paraan ng kanilang pananalita o kung hindi sila marunong makipag-usap. As much as possible, gusto nilang kilalanin muna yung tao bago husgahan. Sila din ay sobrang mapagmasid at masigasig sa mga detalye, kaya hindi nila kailangan manghusga. Meron silang mga obserbasyon na magiging basehan nila tungkol sa isang tao. Number 2, regular silang kumikilos tulad ng kung paano kumilos ang ibang tao. Sa tingin mo, paano kumikilos ang mga high-value introvert sa publiko? Walang pinagkaiba ang kilos nila kumpara sa isang regular na tao at extrovert. Kapag ang mga high-value introvert ay pumupunta sa isang event, nakikihalubilo sila na parang extrovert. Isa sa mga dahilan kung bakit sila dumadalo sa mga pagtitipon ay dahil kailangan nilang mag-network. At para magawa yon, kailangan nilang lumabas sa kanilang comfort zone. Maraming mga high-value introverts ang dumadalo sa mga pagtitipon. Ilan sa kanila ay ina-admit na nahihirapan silang mag-adjust sa kung ano ang pinapagawa sa kanila ng kanilang career at kung ano ang nililimitahan ng kanilang personalidad. May mga conflict pero alam nila kung paano i-handle ang sarili nila sa public. Number 3, nagbabahagi sila ng kanilang kaalaman. Paano mo malalaman kung ang isang high-value introvert ay nag-e-enjoy sa lugar na pinagtatrabahuhan niya? Nagiging mas komportable sila at nagsisimula silang makipag-usap. Alam nating lahat na ang mga introvert ay hindi talkative tungkol sa kanilang buhay at damdamin sa ibang tao. Sila ay malihim at misteryoso, ngunit kung makakapagbigay ka sa kanila ng isang high-value interest, madali mo silang maisasali sa isang pag-uusap. Makikipag-usap sila, magbibigay ng opinyon, at mag-share sila ng kanilang mga inputs. Ngunit ang pinakakapanapanabik na bahagi ay kapag nagsimula silang mag-share ng kanilang mga kaalaman. Ang mga introvert ay may mataas na intelektual at kapag naisali mo sila sa isang matalinong pag-uusap, makakakuha ka ng maraming mga karunungan at marami kang matututunan mula sa kanila. Ang pakikisali sa isang introvert sa isang talakayan ay ang pinakamagandang bagay na mangyayari kung sakaling makatagpo ka ng isang high-value introvert. Number 4, sila ay nakikipagkaibigan at nakikipagkilala. Ang mga introvert ay madalas na nami-misunderstood dahil bihira na sila ang unang taong magsimula ng isang pag-uusap. Ito din ang iniisip ng ibang tao tungkol sa mga high-value introvert. Ngunit ang katotohanan ay ang mga introvert sa pangkalahatan ay mga taong palakaibigan. Meron lamang silang mga issue sa pagtitiwala sa mga tao sa maagang yugto ng pagkilala. Ngunit kung magiging komportable ka sa isang introvert, matututunan mo kung gaano sila ka-friendly at madaling lapitan. Ang mga maling akala tungkol sa mga introvert kung minsan ay nakakaapekto sa kanila, sa kanilang profesional na buhay, at ang ibang mga tao ay nahihirapang lumapit sa kanila. Makikipagkaibigan ang mga high-value introvert, makikipag-network at makikihalubilo sila kung kinakailangan. Number 5, madalas silang tahimik maliban na lang kung kakausapin sila. Alam nating lahat na ang isang introvert ay tahimik, kadalasan kapag nasa isang pulutong o grupo ng mga tao. Pero ang mga high-value introverts ay tahimik din unless kinakausap. Ngunit hindi tulad ng mga typical na introvert, mas madalas silang makipag-usap kaya kailangan nilang mas sumandal sa extroversion kung nasa maraming tao sila. Kailangan nilang maging mas adaptive sa kanilang paligid at kung kailangan nilang makihalubilo, gagawin nila ito.
dahil yun ang pinapagawa sa kanila ng kanilang katayuan sa lipunan. Karamihan sa mga high-value introverts ay mga entrepreneur, kaya kailangan nila makisalamuha paminsan-minsan. Napapagod din sila at nagre-recharge katulad ng iba. Ang kaibahan lang ay mas resilient sila kasi may goal sila kapag nakikihalubilo. Napansin mo ba na ang mga high-value introvert ay hindi present kung ang isang event ay hindi kasing halaga ng iniisip nila? Ngunit kung ito ay mahalaga at puno ng iba pang high-value na tao, sila ay palaging naroroon. Shoutout ko lang si Glyn Kirim. Ang sabi niya, bilang isang introvert, wala akong pakialam sa sinasabi nila. Ang akin lang ay manahimik at ipapakita ko na lang sa gawa. Makikita rin naman nila ang aking galing kung kinakailangan. At kapag nakita nila na magaling pala ako, doon nila ako irerespeto. Sabi naman ni ARMX, Sigma introvert din ako. Ako yung taong bawat may iniisip at pinaplano ay may kaakibat na paninindigan at pagpapahalaga sa bawat desisyon sa buhay. Ayon naman kay Marilu Bautista, introvert ako pero hindi ako nagpapatalo, lalo na sa pakikipagdiskusyon. Yung ibang tao akala nila mahina ako, pero pag nakilala na nila ako, doon nila naiisip na mali pala ang akala nila tungkol sa akin. Sabi naman ni Pekaka Vlog, bilang Sigma male introvert, kung gusto mong tumalino gaya ng Sigma, lumabas ka sa comfort zone mo. Ang Sigma male hindi lang tungkol sa pagiging matalino, kailangan mo ring magkaroon ng confidence sa sarili. Sanayin mo ang sarili na ma-expose sa mga taong may iba't ibang personality. At shoutout kay Cherry Naire, salamat sa palaging pagsubaybay. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Nakikibagay sila sa kanilang kapaligiran. Ang mga high-value introvert ay madaling nakikibagay sa mga tao at yun ay isang katotohanan. Kung ikaw ay nagtataka kung paanong ang mga high-value introvert ay nakakasurvive na napapalibutan ng maraming tao, ito ay dahil nakikibagay sila sa kanilang kapaligiran. Kahit na sila ay introvert, alam nila kung ano ang dapat gawin. Minsan, kailangan nilang kumilos ng higit na parang mga extrovert. Naiintindihan ng mga introvert kung kailangan nilang tumayo o huminto sa pag-arte bilang mga introvert. Ngunit alam din nila ang kanilang mga limitasyon. Kung maaabot na nila ang kanilang limitasyon, sila ay tumatakas mula sa karamihan at nagre-recharge. Ngunit tinitiyak nila na nagawa na nila ang lahat ng mga bagay na kailangan nilang gawin bago sila umalis. Maisakatuparan ang kailangan nilang gawin at tipunin ang lahat ng data at impormasyong kailangan nila. Minsan kahit na ang isang high-value introvert ay nadidrain agad, kaya naman kailangan nilang tapusin agad lahat ng mga errands nila sa lalong madaling panahon. Number 7, sinusubukan nilang mag-blend in. Kung ikaw ay nasa isang grupo ng mga tao na alam mong hindi katulad ng kung ano ang ginagawa mo, ang pinakamagandang gawin ay mag-blend in. Gaya ng nabanggit kanina, ang mga introvert ay sobrang adaptable na mga tao at ganun din ang mga high-value introvert. Alam nila kung ano ang dapat nilang gawin sa crowd, lalo na kung puno ito ng mga taong makaka-network nila. Ang pagbe-blend in ay ang pinakamahusay na paraan upang magtagumpay na mag-network at matapos ang dapat nilang gawin sa publiko. Sa isang grupo, magkakaroon ng ilang mga introvert na kaya at hindi kayang makiblend in. Ngunit kung ikaw ay isang high-value introvert, dapat kang makisama ng tama dahil yon ang profesional na paraan upang gawin ito. Number 8, nakikihalubilo sila. Kung dadalo ka sa isang kaganapan, inaasahan na makihalubilo ka sa mga tao. Ito ang bagay na ginagawa ng mga high-value introvert. Kapag sila ay nasa isang event, ang pakikisalamuha ay isang mahalagang bagay na dapat gawin. Kung dadalo sa isang pagtitipon, maaaring nakakapagod dito para sa isang introvert. Ngunit ang mga high-value introvert ay kayang tiisin ito. Napansin mo ba sa isang kaganapan kung kanino unang nakikihalubilo ang mga high-value introvert? Lumalapit muna sila sa taong kilala nila at kumukuha ng impormasyon tungkol sa mga tao sa pagtitipon na yon. Pagkatapos ay tinatarget nila ang susunod na taong gusto nilang kausapin. At ginagawa nila ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon para hindi sila madrain. Sila ay mga introvert ngunit alam nila kung paano i-maximize ang kanilang oras bago sila mapagod. Number 9, nakikipag-network sila sa ibang tao. Ang mga high-value introvert ay dumadalo sa mga pagtitipon para sa isang partikular na dahilan, networking. Ang networking ay mahalaga sa mundo ng negosyo at alam natin na ang mga high-value introvert ay kabilang sa sektor na ito. Hindi lahat, ngunit karamihan sa kanila, mahalaga para sa kanila na mag-network dahil kailangan nilang kumonekta sa ibang mga negosyante. Ito ay isang diskarte na ginagamit nila kung gusto nilang maging one step ahead sa kanilang mga kakumpetensya.
Ang iba sa kanila ay dumadalo sa mga pagtitipon para makihalubilo, makilala ang mga tao at mag-networking din. Hindi mo kailangan maging isang negosyante para mag-network. Kahit na ang mga introvert ay walang mga kasanayan sa pakikisalamuha, alam nila kung paano pangasiwaan ang pakikisalamuha sa isang partikular na grupo ng mga tao na maaari nilang makakonekta. Tulad ng mapapansin mo, ang mga high-value introvert ay hindi gaanong naiiba sa iba pang mga tao dahil tao pa rin sila. Introvert pa rin at kailangan nila makihalubilo at mag-recharge. At number 10, nagpapahinga sila mula sa pakikihalubilo. Ang mga introvert ay kilala na hindi mahilig makihalubilo at ito ay totoo. Ganon din ang mga high-value introverts. Sa mga pakikisalamuha ay maaaring madrain ang isang introvert sa pisikal, mental at emosyonal na kahit na ang mga high-value introvert ay nagpapahinga din sa pakikisalamuha. Kung pagmamasdan mo ang mga kilos nila, malalaman mong drained na sila kung hindi mo na sila nakikita sa paligid. Malamang lumabas sila para magpahangin at lumayo sa mga tao. Pero pag nakapag-recharge na sila, babalik at makikihalubilo ulit. Naiintindihan ng mga high-value introvert kung gaano kahalaga para sa kanila ang pakikisalamuha, lalo na para sa kanilang mga layunin. Alam nila kung kailan kailangan nilang bigyan ng oras ang kanilang sarili at oras para makihalubilo. Ang mga high-value introverts ay introverts pa rin, pero marunong silang makibagay at makisama sa karamihan. Tao pa rin sila at pareho din ang kanilang pagkilos gaya ng ibang tao. Kung ikaw ay isang taong may high value, paano ka kikilos sa harap ng ibang tao? Susubukan mo bang mag-blend in o mag-stand out? Alam mo ba kung paano nagtatransform ang isang introvert papunta sa isang sigma? Panoorin mo dito.